After nga masiwalat ng tauhan nila Hunter Cha yung patungkol sa ating bida, ay ngayon naman sa chapter na ito ay masasaksihan natin ang paglalaban ng High Orcs at ng B-Team ng Hunter Guild. Napaka-intense nga nito mga kaibigan dahil ang mga High Orcs ay isang malakas na monster. Then dito nga ay gagalaw ng ating bida para suportahan ang B-Team. Kaya't mas mabuting tapusin mo ang video na ito. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa Facebook, kaya doon po kayo manood. Bali pag-usapan nga natin dito ang chapter 69 na solo leveling or ang episode 6. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Sa pagbuwad nga ng chapter na ito, kung inyo makikita, ay may napansin ang mga hunter na pula ang mga mata mula sa madilim na sulok ng dungeon. Then surprisingly, mga jackal pala ito. Nagawa nga ng mga hunter mapaslang yung mga jackal na umaatake sa kanila. Pero napansin nga nila na halos patuloy itong umaatake. Nagtaka nga si Kion kung bakit nga daw merong jackal sa isang A-rank dungeon, knowing na isa itong low monster. Kaya't nagsabi ang ating bida na napakapambihira nga daw ng ganitong pangyayari, na makita ang mga jackal sa isang A-rank dungeon. Kasi mga kaibigan, base sa panel na ito, ang mga jackal ay isang C-rank monster. Since may hina nga sila ay below sila sa food chain, at mabilis lang silang i-hunt ng mga higher monster. Kaya't ang pinagtataka nila kung bakit nagawa ng mga jackal ma-maintain ang ganito karaming bilang kung isa sila sa pinakamahinang monster. Pero doon napansin ni Jinwoo na mayroong collar or tali sa mismong leg nito. So basically hindi nga ito ordinaryong mga jackal. Kumbaga merong nag-aalaga dito kaya ganito sila karami. Nagsalita naman si Kion kung gayon naman pala daw ay parang aso ito na naghahunt para sa kanilang amo. Habang pinagmasdan nga ni Jinwoo ang mga jackal, ay doon niya napagtanto ang monster nga daw na nasa dungeon na ito ay may mataas na IQ. So meaning ay mahirapan silang i-deal kung anong monster ang kakaharapin nila. At ayun na nga, may narinig silang naglalakad papalapit sa kanilang lokasyon. At ito ang magiging totoong kalaban ng mga hunter. Nasindak nga si Kion nung masilayan ang mukha ng isang High Orcs. Nagulat nga rin ang kasamahan ni Kion kung bakit nga daw isang High Orcs ang nagpakita sa kanila. Hindi lang isa mga kaibigan kung hindi napakaraming High Orcs. As you can see nga sa panel na ito ay bumelo ang isang High Orcs ng kanyang sibat upang patamaan si Kihon. Napansin nga ito ng team leader kaya't inangat niya ang kanyang kalasag upang ma-deflect ito. But surprisingly, napakalakas nga daw ng High Orcs when it comes sa strength. At nagawa nitong mawasak ang shield ni Kihon. After nga nun ay umatake na ang mga High Orcs ng sabay-sabay sa mga hunter. Yung isang tanker nga nila ay gumamit ng taunt. Pero dahil isang high monster ang mga High Orcs ay hindi ito gumana. Yung ibang halimaw nga ay pasugod na sa backline ng mga hunter which is tatargetin nila dito ang mga mage. Bali ganun nga sila katalino na alam nila kung sino ang dapat unahin para hindi sila mahirapan sa paglalaban. Naging alerto naman ng ibang mage at sinabing wag daw mag-alala ang kanilang kasamahan sa kadahilanang hindi nga daw sila basta-bastang matatalo. Yung isang lalaki nga ay gumamit ng powerful attack na flame magic. Then successful nga natamaan ng halimaw pero sa hindi inaasahan ay hindi ito tumalab dahil sa napakataas ng durability ng halimaw at resistance nito sa magic. Kaya't ang ganito kalakas na atake ay baliwala sa kanila. Kaya't nagtulungan ng dalawa at hinold ang isang High Orcs. Winika nga ng babae na kaya niya nga lang daw i-hold ito ng 5 segundo. Kaya't sinabi ng lalaking hunter na enough na nga daw ito. At muli siya nagcast ng kanyang magic at nagsamo ng isang monster na pinapalibutan ng apoy na mahaling tulad sa isang tanker. Base nga sa panel na ito, ang monster nga doon na isasamon niya ay halos kapantay lang daw ng isang A-rank hunter. Pero ang disadvantage ng kanyang spell ay kaya niya lang masamon ng 2 monster. Then after nun ay mauubos na ang kanyang mana. After nga nun ay unti-unti na ngang nahihirapan ang lahat ng attack force sa lakas ng mga High Orcs. Winika pa nga ng support kung ano nga ba daw ang ginagawa ng mga tank. Dapat nga daw ay pinoprotektahan ang backline. But suddenly, even ang tank at assassin sa kanilang grupo ay hirap na sa kanilang sitwasyon na i-deal ang mga High Orcs. Sumigaw nga si Kion at sinabi na outnumber nga sila at marami ang bilang ng mga halimaw. Kaya't nag-isip siya ng plano na i-split ang force nila into 3 groups. Sa isip-isip nga ng team leader na even A-rank dungeon ang kanilang napasukan ay hindi nga daw sila nag-expect na meron daw itong 20 na High Orcs. Kaya't hinala niya na baka nga daw ay nagkamali ang pagsukat sa dungeon kung ano ang level nito. Ang mga High Orcs nga ay isang pinakamalakas na species ng mga orcs. Ang isa nga dito ay kaya makipag-toe-to-toe sa isang A-rank hunter. Kaya't bukod sa outnumber ang grupo nila Kihon, ay lugi pa rin sila sapagkat ang ibang miyembro ng B-Team ay mga B-rank lang. Kaya't sinabi ng lalaki na wala na nga daw silang magagawa kundi isakripisyo ang kanilang sarili.
at huwag matalo. Pero sa hindi inaasahan nga ay nagawa ng High Orcs na hiwa ang kanyang kaliwang braso na ikinagulat niya. Nakita naman ito ng mage kaya tinulak niya ang lalaki para iligtas ito. Nagkas nga siya ng spell upang patigilin ang halimaw sa pag-atake. At sa sumunod na nangyari ay dali-dali pumunta ang babaeng support na nakausap ni Jinwoo at pinagaling ang sugatan na Hunter para ibalik ang nawala nitong braso, but surprisingly nagawa ng High Orcs makawala sa pagkakatali at nilapitan ang babaeng healer. At ayun na nga mga kaibigan, gumalaw na ang ating bida. Bali hindi na nga siya nakatiis at tumulong na. Ginamit niya nga ang kanyang ability na stealth upang hindi makita na kanyang kasamahan na Hunter at tinapos ang halimaw. Sa pagputol ng liig nito, nagulat na nga lang ang babae at nagtataka kung ano nga ba daw ang nangyari sa kadahilan ng hindi niya alam kung bakit nawalan agad ng buhay ang High Orcs na atake sana sa kanya. At doon magwawakas ang chapter 69 ng solo leveling. Napaka-interesting nga nito sa kadahilanan tutulong na si Song Jinwoo sa B-Team Attack Force. Then ano kaya ang sasapitin ng mga hunters sa susunod na wave? At ayan ang aabangan natin sa susunod na chapter. This is Senpai Koy, see you in next video.